Grabe! Ang init ng nilalakad natin. Gusto ko yung lahat tinignan. Ito, mas mainit dito kaysa sa Pilipinas ngayon. Pero check ko kung kasya yung passport. Ay, ang ganda ng black! Ang mura! Alam nyo, kapag ka nakaganyan kayo, parang K-pop yung atake. Mall, dito nang gagaling yung mga ibang binebenta sa Divisoria, sa Tutuban, sa 168, ganyan. Gupit in the making. Hello guys! I'm back again with another vlog. And now, ngayon po dito sa vlog na to, pupunta tayo sa isa sa mga sikat na place dito sa Bangkok na kung saan bumibili usually yung mga taong nagbebenta sa Divisoria, nagpapasabay, ganyan. Or if ever kung mahilig kayo sa fashion, tapos gusto nyo ng mga damit na mura, pambabae, panlalaki, pambata, just keep on watching dahil pupunta po tayo sa sikat na area dito, which is ang Pratunam. Aside from Pratunam, may malapit kasing area doon which is yung Four-Faced Buddha. So if ever po, kung bago po kayong nanonood sa ating channel, ako po si Ivan de Guzman and nagpo-post ako ng travel vlogs. And kapag ka po nagpupunta ng Thailand, specifically sa Bangkok, is nagpupunta po tayo doon sa Four-Faced Buddha na malapit sa Central World and Pratunam. And naniniwala tayo at some point because of napanood natin siya sa mga ibang celebrities dito sa Thailand, and even sa local celebrities, si Kim Chiu to be specific, na yung mga tao nagpupunta doon ay nagwi-wish ganyan sa Four-Faced Buddha na yon with offering, then nagkakatotoo material and non-material things paman yan. So basically tayo ilang beses tayo nagpunta doon. And alam nyo, maniwala kayo sa hindi, nagkatotoo siya guys. So, ngayon, let's go. Bumalik tayo. Kasi yun yung parang isa sa mga tradition na natin. Every Bangkok trip. Let's go. We're currently here po ngayon sa Prompong area. So, kung hindi pa po nyo napapanood yung episode 1 ng Thailand series na to, pinakita ko po doon kung paano magpunta from airport going dito sa area na to at yung pinag-check-in na ng hotel natin, which is yung Xbox Sukhumvit. Yan. Doon tayo nag-check-in. And walking distance lang siya sa BTS station. Kaya maganda. Tingnan niyo yung mga ano dito. Kainan sa area na to. Actually talaga gusto natin ng Thai food eh. Wait a minute. Mukhang mura dito. Dito na lang muna kaya tayo kumain since malapit siya sa atin. Para naman mayroon ako ma-i-reco sa inyo if ever kung magugustuhan natin siya, ang Enjoy Thai Food. Mura lang. Check nga natin kung mura lang guys. Sige, pasok tayo para makita natin. And guys, so ang pangalan ng restaurant is Enjoy Thai Food. Basta Enjoy Thai Food siya. And meron na naman ng, walang longgan. Walang longgan. So, ibang klaseng mga tea yung mga meron sila dito. So, ganyan yung titikman natin. Hindi muna tayo magmi-milk tea. Kasi mahilig po ako sa milk tea and also sa mga green tea dito sa Thailand. Para kakaiba naman muna. Mga bandang Phuket side na lang tayo mag-Thai tea, diba? So, ito ang kanilang basil and minced pork stir fry. Served on tray. So, medium nila is 140 baht. Yung ganyang food. Ano to? Spicy, salty fried chicken, spicy, salty, crispy pork, 280 baht. I think pang maramihan yan. Ang ganda pa guys ng itsura oh. Tignan nyo. Ang linis. Enjoy Thai Food Bangkok. Malapit to sa M-Sphere if ever. Ayun siya. Alam nyo kaya wala pang tao kasi ang aga natin. Kasi usually mga tao dito, mga 12 o'clock, ganyan sila mga gumigising at kumakain, naglilibot. Wala turista tayo. We need to wake up early. So basically, itong pinuntahan natin, restaurant siya. Hindi siya yung parang mga street food na atake, ganun. Ito yung mga rice dishes nila na mura, oh. 80 baht lang, tignan nyo. Basil and minced pork stir fry with rice. Tapos kung gusto nyo naman ng shrimp naman, 110. Diba? Ayan siya. Tapos ito mga curry. Ayan Pad Hong curry rice. 100 baht. Ito yung omelette guys. Favorite natin yan.
90 with rice na. Sa plato na, mahal yan guys. Mga noodles nila, pinakamura is 100 baht. Ito, Suki glass noodle soup with chicken. Parang it's giving sinigang yung itsura nito. 100 baht siya. A la carte naman tong mga to. Side dishes, egg dishes nila. Mga ganyan. Crab. Stir-fried crab with curry, 200 baht siya. Daming food guys. Na-overwhelm ako. Yung tom yum dito is 180 baht. Papaya salad or somtam is 100. Ayan, ganyan siya. Also guys, umorder tayo nitong Roselle juice, 70 baht siya. Okay, so yan yung ating inumin. Tayo na lang natin ang ating food for today's video. So, ang in-order po natin is omelette na pork with rice. So, 90 baht yun. Para for i-change naman dito. Kasi, dito sa Thailand ko, hindi naman magiging parang di ba, pagka chicken wings, magkakapakpakan na. Dito magkakabasil na ako sa kakapad karapaw. Guys, I'm so sorry. In-order ko ulit muna yung pad karapaw. Para, gusto ko lang siya ulit. Ito na guys, ang ating food, pad karapaw. So basically, alam nyo, itong pad karapaw, para siyang para siyang giniling na may basil and also egg. Yun lang talaga siya. And natutuwa ako sa kanya kasi nakapagluto tayo nito before. Para siyang may oyster sauce lang sa pagluluto, garlic, ganyan, toyo. And nag-enroll tayo ng cooking class for tomorrow. Pero sa mga susunod na episode ko na lang sa inyo may papakita yon. Sana ito yung menu nating ilulutuin, di ba? And also, meron din tayong in-order na drink which is itong Roselle. Sarap siya. Lasa siyang nakalimutan ko pero ilalagay ko dito sa screen kung ano yung pangalan nung drink na yun or yung parang fruits na yun sa atin sa Pilipinas. Ngayon, let's eat na! Tapos na tayo kumain guys and ang comment ko doon sa mismong food na tinikman natin dito sa Prompong area is yung pad karapaw nila sakto lang yung lasa, hindi ganoon kasarap na level 10 ganyan. So kung i-rate natin siya 8 out of 10 and yung drinks, yung Roselle drink yun masarap, 9.5 out of 10 sa atin yun. And nandito na ngayon tayo sa Prompong area. So nasakay lang tayo dyan papuntang Chitlom. Yan. Kain na tayo guys dito and ang gagamitin natin na pambayad itong rabbit card. Again, kung first time po kayo nanonood, this one is parang EasyLink card, ganyan, Easy card, BIP card sa Pilipinas or ito yung pinaka-transport card nila. Tingnan nyo dito sa Prompong Station, marami mga ATM. So far dito tayo nakapag-withdraw recently kasi may malapit sa hotel natin. Pero regularly before, dito tayo nag-withdraw talaga sa K-Bank. So usually meron 250 baht yung conversion lalagay ko sa screen na service charge kapag mag-withdraw kayo. And ang ginagamit natin always is ang GCash card. Touchdown! We are here na guys sa Chitlom Station. Then dito malapit yon. Maglakad na lang tayo kasi walk distance lang naman siya from here. So dito sa mga train station dito, syempre hagdan yung pinaka-common. Pero merong mga lift if ever. Kung may kasama kayo mga PWD and even seniors. Kasi meron din ditong Grab Bike Saver. So yan, murang option yan. Kung gusto niyo parang angkas vibe or joyride sa atin sa Pilipinas, yan yung gawin nyo. Ang galing Muji Central World Flagship Store. Share ko lang, largest flagship store in Thailand and Southeast Asia siya. May epekto na naman sa atin yung kainitan nitong Thailand. Tignan nyo tong nasa ulo natin. Nagpapawis na naman. And also, tignan nyo, sa likod ng camera, makikita dyan ang sikat na Louis Vuitton na cafe. Mayroon tayong vlog about that before. Naalala ko, bumili tayo dyan ng cookies. 1,400 pesos ang price. Like yung 1,400 pesos na yun, Philippine peso naman na siya. Hindi na siya Thai baht. Konti lang yung tao ngayon, Dati pinipilahan yan. Tingnan nyo, kaya mas pinipili nating dumaan dito. Covered siya.
Kumpara kapag ka dito tayo bababa. Diyos ko, tingnan yung araw na araw siya masyado, oh. Pero kahit na ganun, kinakailangan pa rin natin yung superpower nitong si Jisulay. Sa mga ganitong pagkakataon na lang natin siya nagagamit. Ay, dito pala. Dito tayo bumababa. Gamit to. Itong bridge na to. Dadaan lang tayo here. Sarap naman ito. Dito sa first floor siya. Matcha, matcha, matcha. Tama na muna ang matcha. Nagpapalpitate na si Ivan de Guzman. Alam niyo yun? Di ba mahal na mahal nating matcha? Napansin niyo kung ba't hindi tayo nang-matcha lagi? Meron tayong nainuman na matcha, parang ang tapang-tapang niya. Tapos sabi nyo, nagpalpitate tayo. Kaya iniiwasan na natin siya. Alita lang naman. Okay. Siguro sa buong trip sa Thailand, once lang natin na-try ganun. Tapos sa next country, once lang ulit. Pa-once lang. Rarating na natin yung mismo four-face Buddha. Nasa kanto siya. So, some of you might think or say na bakit pagka nagbabangkok sa Ivan, lagi nagpupunta dyan? Kaya ako kiniklear. Kasi talagang lagi ko siyang stop. Gusto ko namang ipakita din sa vlog kasi hindi naman lagi same yung nanonood. Merong minsan new viewers. And might as well document din yung journey natin para wala tayong nami-miss out. Yan. Like, ang dami ng turista din ngayon dito. Dati, wala. Naniniwala rin sila. Oh. Di ba? Hindi lang yan lahat mga Thai. Halo-halo. So, mag-ready kayo ng 60 baht. Ayan. Okay. Thank you so much, Kapong Kap. Ayan. Kanya naman itsura ni Ivan. Oh, pawis ang init, Lord. Ang init. Ang init sa Thailand. Parang Pinas. Okay. Kailangan pinakikita din sa inyo yung mga init-init na ganito para realistic, di ba? Ganun talaga dito. Pag nandito kayo, imposible hindi kayo maglalapot-laputan. So, tapos na tayo guys. At dito po sa area na to, ang ginagawa dito syempre, is bibili kayo doon sa pinakasulok, meron kayong makikita doon na shop. 60 baht yung pinakamura, then may mas mahal, pero usually tayo 60 baht lang yung binibili natin dito. Then meron yung mga flowers na kasama. So 4 face dito and 4 flowers yon, iaalay mo sa isa't isang mga face dito. And also meron ding incense and candle. And if ever kung gusto niyo full details na or mga detailed mismo na explanation kung paano ang ginagawa dito, is pwede nyo naman siyang i-search online din para mas kumpleto yung makita nyong facts, okay? Ngayon, punta na tayo doon sa harapan. Ang harapan lang kasi nito is Central World. Then, Pratunam na yung next nun. Welcome guys sa Central World! Pasok muna tayo dun sa loob kasi na-intriga tayo sa sa biggest flagship store daw ng Muji dito. And also, kapag kasongkran guys, pwede kayo dito. Sa side na to. Mag-party-party kayo dito. Meron kasing bawat malls dito. May mga pakulo sila. Every songkran. Like mga pa-water. To the point na yung iba meron pa bomba ng tubig. Ganon. In fairness, no, ang observation natin dito sa Bangkok, specifically dito sa city center area, yung Siam Paragon, yung M Quartier, yung Quezon Village, tapos itong Central World, magkakadikit lang kasi halos yan eh. Pero alam nyo, lahat mayroong luxury brands. Sa loob ng mall, ganun kayayaman yung mga Thai. Like, ang daming nauulit. Like, ang daming nauulit na Coach na store, like LV na store, Dior na store. Dikit-dikit sila. Sana all ganun kayaman. Our favorite store. Na binibili lang natin cup. Hindi tayo bumibili ng damit kasi mahal. Next time yan, next time. Fourth floor daw yung Muji Case branch dito.
Alam niyo yung first time nating umakyat dito sa Central World kasi hindi tayo gano'ng gumagawa dito eh. Because of ang mamahal ng mga binebenta. Guys, kung magpapa-currency exchange kayo, always look for super rich. So, makikita niyo naman yan sa Google Maps. Ang the best na branch niyan is sa Asok. Okay? Ito yung largest. Pahaba siya. Sabi ko, ito yung largest? Like, ito na yun? So, meron pa palang pahaba hanggang likod. Kasi alam niyo personally, itong Muji, parang minsan gusto kong bumili tayo dito kasi aesthetic yung atake, ganyan. Pero, ang mahal. Mahal niya. Like, tignan nyo, 1,290 baht yung ganyan. 100% fresh linen. Mahal pa rin kahit pa paano, no? Kasi alam nyo, kapag ka nakaganyan kayo, parang K-pop yung atake. Ganun siya eh. Pero kapag ka tayo nagsuot, hindi na K-pop yun. Ay, ang laki nga. Pahaba nga siya. Naging mga ano naman to, mga pasta ba to? Ano to, Nova? No! Ay, ba't nagkaroon ng Nova dito, ha? Only in Thailand. Coconut snack. Cocoa. 59 baht. Ay, ang cute! 99 baht na chocolate na coconut roll. 99 baht, guys, oh. Ano yun, pumunta tayo dito para walang bilhin. Hindi ubrang ganun. Dapat meron tayong bibilhin kahit konti. Pero hindi, wag na. Part of me sinasabi, Ivan, wag kang gumastos. Ang gastos niyan, isang chichirya, 99 baht agad. Kung kainin mo na lang ng dinner yan. Diba? In fairness din yung mga ganito ng Muji, no? Like, wala siyang, yung walang mga nakalagay na brand. Muji lang talaga siya. May nakapag-try na ba sa inyo ng mga skin series ng Muji? If ever, just let me know. Let me know sa comment section so that we can try it soon. Alam niyo yun, yung parang ang lalagyan, parang nasa hotel siya, no? Bango ba? Mabango ba to? Wala namang amoy. Scentless. Alam niyo, parang iniinom ko. Pero, to be honest and also, kidding aside, yung mga scentless or unscented na mga ganito, ganun yung mas maganda daw kasi minsan yung mga may amoy, nakaka-trigger siya ng something in your face para mag-burp, ganun. Ano yung busog? Yung ganito yung mga fantasy ko minsan eh. Parang nasa loob ka lang ng unit mo, ganyan. Tapos, merong umaamoy dito na amoy bubble gum, minsan peppermint, ganyan, or misty. Mag-relax ka lang, nakaka-relax, no? Ang lakas parang nasa spa yung bahay mo kapag kami ganito. Tignan nyo sa mga teacher ko dyan, noong elementary, na nagbi-beaker pa tayo noon. Ito na yun, nasa harapan natin, ang daming mga mixture. Magkano siya? Iba-ibang presyo, pero essential oil na lemon, 390 baht. Ganyan siya. So, ganito. Ay, pang smell. Okay. Akala ko pang refill siya, pang smell pala siya. Gusto ko yung lahat tinignan. Lahat tinignan na natin. Ay, mabango to. Na? Ikaw mababangoy nandito. Ay, parang double mint na chewing gum. Ito guys, parang double mint na chewing gum, 450 baht, 10 ml. Alam niyo ito, walang halong joke. Kasi may mga time na kapag kunyari iniisip ko, kunyari magkakabahay tayo, or magkakakondo tayo, or kung ano pa man yan, ang mga gusto ko na mga parang kitchen na kunyari, mga kitchen, mga pang CR, yung mga ganito yung natin. Hindi to pang CR, pero sinasabi ko lang, plain kasi tong Muji. Tapos kapag sa mga appliances naman, ang gusto ko naman is Xiaomi. Alam niyo yung mga same siya na minimalist na white. Ganon. Before kasi parang black ang gusto ko, pero sabi ko ganon, gusto ko Muji kung mga ganyang klaseng mga thing, yung mga pangmatigasan ganyan. Tapos kung mga appliances naman is Xiaomi, yung parang feeling kong okay siya. Ay, ang ganda talaga, no? Minimalist. Minsan kasi, alam nyo, nakakasosyal pag minimalist talaga. Wala talagang maibabato dun kapag ka meron kunyari printed na ganito. Pag ididikit mo to sa ganito,
Oh, ano mas maganda sa dalawa? Mas classy tingnan. Minimalist, diba? Ano yun? Pinag-compare ko yung pet bottle saka yung rubber. In fairness tong ganito, no? Ito guys, ano siya? 129 baht siya. Face lotion sheet. Galing, no? Babasain mo lang. Yan nyo guys, ang aesthetic. Ay, ang ganda ng black. Ay, ang mura. 169. Ay, parang ang mura guys. Parang gusto ko siya. 169 ang mura. Ano ba yung passport natin dito sa compact pouch na to? Check ko nga. Check natin kasi usually guys, ang nilalagyan natin ng passport, pagkalaki usually ito talaga, lalagyan natin talaga ng service invoice natin, no OR. So tinatanggal ko siya every time na nag-hotel. Pero check ko kung kasya yung passport. Di kasya yung passport. Bibili na eh. Kaya lang di kasya oh. Di siya kasya. Masyadong maliit. Hindi ka pala nasabi kung magkano siya. So 190 baht tong ganito. Pero ito talaga yung napukaw yung attention natin eh. 169 baht. This, ilalagyanan. Ganito siya. Diba? Not bad. So yun yung talagang pang pratunam talaga yung vlog natin. Tapos nauwi tayo sa Muji. Ano? Ano yun, Ivan? Pratunam to para sa'yo, ha? Yung ganda. 990 pero parang ano naman, pang mayaman naman masyado yung tela, lukot-lukot. Kasi alam nyo, sa amin sa probinsya, merong mga ganong klaseng thing may mga ganong klaseng code na parang pagkalukot-lukot yung tela pang mayaman. Ewan ko, ba't ganun yung nauso sa amin? Tama ba yun o baliktad? Di ko alam eh. Pero kapag ka daw lukot-lukot, pang mayaman. Ito, 590 oh. Stretch? Hindi siya na-i-stretch, Ivan. Ano ba? Ba't may nakalagay stretch? Ganda sana yung presyo pero yung tela hindi maganda. Ay, ang mura naman ito. Sweatshirt, pullover hoodie, 290 lang. Pero aanhin mo, Ivan, summer ang init-init sa mga pupuntahan susunod. Aanhin mo kung mura nga. Tambak lang yan. In fairness, mukhang cute tong bag na to. 990. Ay, ang galing. Naano siya na iba't ibang style. Nice. Ay, in fairness, ang klase ng look niya. No? Kano tong ganito? Patingin. 3,490 baht hindi. Ayoko, ang mahal. Pero ang ganda. Oh, di ba? Ang klase. Sino to, si Joe? Sa Chop and Joe? Ay! Hindi yan lalagyan na ng... Ay, parang kasya yung passport dito. No? Check natin kasi naghahanap. Oh my God, kasya. Kasya siya, guys. Wait, ito bang ganito? Baka mapunit. Parang masyado siyang manipis for this one. Naghahanap kasi ako, guys, ng ano para hindi ako alis ng alis sa bag. Parang okay itong ganito. Ito. Ay, medyo malaki siya. Oh, ang galing. Meron din silang hard case dito, oh. Kung mahilig kayo sa hard, 350 baht yung starting price niya. Ah, ito. Gadget series. Pang gadgets naman. First time natin nakita tong mga ganito dito sa ano, Muji. Hindi kasi tayo mapasok ng Muji. Oh, nice. Parang mas okay sa atin ito. Kasi masyadong malaki na tong isa, oh. Masyado na siyang malaki. Ayan, guys. Perfect na perfect. Sige, bilhin na natin. Gusto ko lang talaga naka-pouch siya para hindi siya malukot-lukot, punit-punit, ganyan. Tapos pwede din natin ilagay dito yung ating AirPods, no? Pero guys, ito nang medyo malaking slide yung kinuha natin. Napag-isip-isip ko, bakit magtsatsaga tayo sa maliit kung meron namang malaking slide? Parang ang ganda ng neck pillow na to. 990 baht. Ito ba? Parang ganito, parang ganda. Pero parang ang bigat naman niya. Para naman 2 kilo agad to. Same ba to ng tela kanina? Ay, iba yung tela niya. Mas cool. 790 baht, guys. Pero times 2, kung tutuusin, mahal pa din. Sige, bumili tayo ng isang collar pollock. Yan. Ito, mga pang baby. Kung gusto niyo, ang cute naman ng jacket na to. Diyos ko. Water repellent na hooded jacket, 990 baht. Cute.
Labas na po tayo sa Central World now and sa harapan niya, makikita niyo dito yung Big C. So itong Big C na to, parang mall plus supermarket siya. So malaking branch ng supermarket ang makikita dito. Plus gabing-gabi po ito nagsasara. So if ever kapag pagod na kayo sa last day nyo and gusto niyo bumili ng pangpasalubong, ito po yung best choice na pwede nyong puntahan, okay? And also sa tapat din yan, merong Bangkok street food. This one, may kamahalan ng alitel kapag dito kay Central World. Pero, mura pa rin yan kumpara sa mga nasa loob na restaurants, okay? So, ang naalala ko dito, bumili tayo dyan ng longgan din. Meron din dyan mga iba't ibang klaseng street food. Durian, oh. Tingnan nyo ito, mga tea. Mga juice. Grabe, ang sarap ng baboy, oh. Diba? Mga fried shrimp. Ito, mga oysters. Oyster, 4 pieces, 350 baht. Ito yung tea nila. Milk tea nila, 100 baht. Ayan. Grabe, pumasok lang tayo dito, parang impyerno. Parang impyerno sa init. Alam mo yung mga singaw ng ano, ng pagluluto. Tapos amoy na amoy natin yung mantika, ganung level. Opo. Grabe. Init. Dito guys, sa tabi ng Central World, pwede din kayo dito mag-offer ng flowers and even fruits for success and love yung area na to. And as far as I know, dito si Ganesha, sa area na to, tignan nyo, ang dami nag-offer here. So ayan, tignan nyo, Ganesha, the Lord of Success. So yung fruit na usually na ino-offer dito is banana, mango, coconut, grape, apple. So kung sweet naman, milk. And kung flower, marigold naman is true flower. Grabe! Ang init nung nilalakad natin. Tirik na tirik yung araw. Pero mas okay na yun kesa naman tag-ulan, di ba? So we're here guys, finally, sa Platinum area. Ayan, as you can see, ayun yung sikat na fashion mall. Papasok tayo dyan sa loob now. Ayan. So guys, usually dito sa Platinum Mall, dito nang gagaling yung mga ibang binebenta sa Divisoria, sa Tutuban, sa 168, ganyan. Kung hindi dito sa Platinum Mall, is doon naman sa mismong Platinum area. Doon lang siya. And meron din mga iba na hindi lang dito sa Thailand kinukuha. Meron din sa mga ibang countries. E doon pala sa kabila, isang mall pala to. Tatawid tayo sa isang parang pinaka-mall ng Platinum. Diyan. Tignan nyo dito sa Super Rich na to, napakadami nagkapapalit. Diba? Ayan na, start na. Ayan nyo guys, so mga pangbatang damit. So ito, one set is 390, two sets is 750 baht, three sets is 1,050. Tapos ito naman mga 350 baht. Albert. Tignan nyo yung mga ganitong short naman to 390 baht. $200 baht. Tingnan nyo guys, 100 baht dito. Yung mga elephant pants. Dito muna tayo guys, 28 ml. Para makapag freshen up na muna tayo. So guys, ang order din natin itong non-coffee. So, caramel fresh milk, 130 baht siya. Gcash card, ang pambayad natin. Cap on cap. Ito guys, ang ating order, caramel fresh milk. O diba, iwas palpitation tayo ngayon. Pagatas-gatas. Ganun yun. Para kahit pa paano, nakaka-refresh pa din, diba? Tapos
ganun usually ginagawa natin, to be honest. If ever, kung first time di kayo nanonood, kapag ka po kasi nagta-travel, kapag ka kunyari mainit yung lugar, it's okay, like, middle ng trip mo, is umupo ka na muna, magpunta ka sa coffee shop, ganyan, or what. Tapos, mag-people watching ka. Ganyan. Tingnan yung view natin. Ang view natin ngayon is Mismo street food. Mainit din kasi dyan sa labas kaya mas pinili natin dito. Ang sarap. Ang sarap. Para tayong minum na gatas na medyo matamis. Ganun yung lasa. Parang caramel candy. I-rate ko to ng 10 out of 10. Iniisip ko pa nung una kung 9.5 ba or 10. So, since 10 siya, okay. This 28 ml caramel fresh milk is Ivan DJ approved. Umakyat lang tayo ngayon guys dito sa second floor. Then tatawid lang tayo sa bridge papunta sa kabilang site. Doon sa parang Pratunam Night Market area. Pero bukas naman yun kapag ka-morning. Tignan nyo, black na yung view. Dati kapag ka nagpupunta tayo dito, is kitang-kita yung view na to. Maganda yan guys, picture rin eh. Bangkok na Bangkok talaga yung vibe. Pero ngayon siguro merong parang, siguro daanan ng trend din to sa side dyan. Or parang highway siguro. I don't know kung ano yan. Yung kabilang side ng bridge, itong Prongkong Plaza. So wholesale fashion mall din to guys. Tapos kapag ka plus size kayo, is perfect dito. 200 baht yung ganito guys. Ito 50 baht. Ayan. Kadalasan pang babaeng medyo plus size dito. Ito 500 baht lang. 250 baht. Tignan niyo yung mga pantulog naman dito, 200 baht set. All items. Jumbo size. Papasok na tayo sa mga sulok-sulukan dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na isang air na binibilhan ng mga sa atin sa Pilipinas sa Divisoria, Tutuban, 168, ganun. Tignan nyo, 100 baht dito. Isang hilera yan guys. Dito sa side na to. So super random yan. Kahit ano dyan pwede nyong bilhan. Ano to? Tignan nyo mga pantalon dito, 100 baht. So pasok tayo dito sa loob. Mga wholesale yan. Tignan nyo oh. Yung iba dyan. First time nating pumasok dito guys actually. Mura naman ito, 90. Alam nyo guys, mga ganito yung pantulog natin. Tignan nyo, 100 baht lang dito. Oversize siya. Mga ganyan yung pantulog natin, di ba? Iba-iba lang na, print. Ganito siya naman. Ano kayo mga print nito? Meron ba silang nasa baba? Taas-taas naman kasi, di natin maabot. Ito pala, meron sila sa baba, oh. Ganito yung pantulog natin, guys. Sige, bili nga tayo. Kasi ano lang naman, no? 100. 3 pieces. Each yun, ah. Sige. Kuha ko sa YouTube. Ay, madikasan po. Thank you for, watching. Kayo pala nanonood. Message kita. Sige po, sige Okay po. na. Opo, walang I-plug problema. mo ko yung page. Sige po. Thank you po. Thank you, Ben. Sige po. Bye. Ito guys, meron tayo nito. Kaya lang iba na yung type of print niya eh. Ganito na. Dati mas maliwanag yung print, parang nag-iba na siya. Ito meron tayong baon ito eh. Ito mismo. Ito guys yung bili natin. So kasi dito, minimum ng 3 pieces para maging 100 baht isa. Pantulog naman eh. So guys, kukunin nila sa mismong storage nila yung mga bagong stock.
So, pang display lang kasi mga kinukuhanan natin. Dito na ngayon tayo sa pinakaloob. So guys, pro tip, pumasok kayo sa loob. Kasi dito, kapag ka-wholesale, mas mura. Yun siya. Alam nyo, ang daming mga Pinoy na nagla-live dito at mga namimili. May nakita pa tayo nagpapasabay si ate. So, yun yung business nila dito. Tingnan meron dito mga street food din. Mangga na may asin, 30 baht. Grabe, ang daming tao din. Plus yung init pa, mas mainit dito kaysa sa Pilipinas ngayon. Nung umalis kasi tayo sa Pilipinas, malamig-lamig pa ng slight mahangin. Ayun sila ate, nagla-live sila, mga Pinoy. Ito na tayo, papapunta na tayo sa Bayok Sky Hotel Ayun na yun. Dito guys, mayroong mga shop If ever, kung hindi pa kayo pagod doon sa loob kapag ka nagsha-shopping kayo kasi talagang endless. Endless talaga. Ganyan 150 lang per piece. Maglakad na tayo guys sa isang sikat na parang landmark. Tapos bumalik na tayo sa ating hotel. We're here ngayon sa lobby ng Bayok Sky Hotel and nag-book tayo ng Grab. Napakainit. Nag-book tayo ng Grab, so 120 baht. Going sa S-Box Sukhumvit. Hello guys, today's another day. And ngayon, dito sa part ng vlog na to, magpapagupit tayo. Kasi ang haba ng gilid natin, yung ganito. So sabi ko, this is the right time. Kasi yung mga susunod na pupuntahan natin, number 1, mahal yung mga haircut fee doon. And number 2, parang dito yung mas comfy na ako magpagupit tayo. And nakakita ako dito sa train station ng Sukhumvit na mura. Yung gupitan dito, itong Easy Cut. This Easy Cut, 200 baht lang. Yan. Ala lang, sasama ko lang kayo. Kasi maninibago kayo sa mga susunod na ganap ko na bagong gupit mo. So, dito tayo. Ayan, no wax, no shave, no exchange. 200 baht. Here, like this one. No, not shave. Yeah, please, thank you. Guys, baka may hindi kami magkaintindihan dito, makalbo tayo. Pero kinakailangan natin magpagupit. Saka ito kasi mura Doon tayo sa mura muna. Tipid-tipid lang. Hapon ka. Nipis na nga ng buhok natin Sabi ko nga hindi na natin pa ninipisan pa. Itsura natin ngayon Tumatanggap ata sila dito ng card Ayan guys. Gupit in the making. Parang feeling ko nagawin ka na tayong Thai. Nakakatuwa guys dito at ganyan may TV. Merong nagpa-play dito para ma-entertain yung mga customer nila. Kasi ito yung sa salamin. Alam niyo yung parang gupit nila na parang medyo maikli yung gilid tapos yung taas meron buhok. Parang ganun yung buhok natin ngayon. Pero expected naman na natin yan. Pagkasabi ko pagka parang medyo kalbo tayo, pagka-cup tayo, ganun. Tapos ganyan dito sa side na to may mga vacuum, ganyan. First time natin nagpagupit dito sa Bangkok Ayan. Mabait na may nagugupit sa atin. Nagpaalam naman ako kanina. And also, nagpakita din ako ng picture sa Instagram ng mga iba nating gupit para ima-match na lang niya doon. Pero parang, yung gilid, parang very Thai. Ayun na, final touch. Parang okay naman siya, guys. For the price of 200 baht. Pwede na. Ang cute ng vacuum nila, guys. Cute. Ayan. So, itsura niya na. Parang ganun siya. Parang nagmukha naman ako itlog. Parang nagmukha tayo itlog, no? Ba't ganun? Okay lang ba yung gupit natin? Di ba parang mukha tayo elementary? Pero na okay lang naman siya. Gusto ko naman siya. Clean cut, ganun.
Okay guys, hanggang dito na lang yung vlog. So salamat po sa pagsama sa atin dito. So if ever kung di pa kayo nakasubscribe, feel free to do so. And again, abangan nyo pa ang mga susunod nating vlogs dito sa ating YouTube. Again, Ivan Negason po. So, yun lang. Thanks!